May mga sugat na hindi dumudugo, ngunit ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. May mga tawag na hindi naririnig ng tenga kundi sa dugo. At may mga kaluluwa naghihintay lang ng magising para makumpleto ang sumpa. Isang tanawin ng isang lumang kahoy na bahay sa gitna ng isang pine forest na natatakpan ng makapal na hamog. Isang batang babae na humigit kumulang 25 taong gulang, Dolores, ay nakaluhod sa gitna ng mga lumang abo. May hawak na puting panyo na may bahid ng tuyong dugo. Ang pangalan ko ay Jim. Hindi ito ang aking kwento. Ito ay kwento ng aking ina, ang huling nakaligtas sa isang pamilyang isinumpa ng buong nayon. Isang mambabarang na ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para lang humingi ng hustisya para sa kanyang kapatid. Lumitaw ang mga lumang imahe, isang nasunog na black and white na larawan ng pamilya, isang notebook na may sinaunang simbolo, isang gusot na lumang sulat, isang altar na may isang garapon ng mga buhay na insekto. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit marahil nagsimula ang lahat noong araw na namatay ang aking lola sa tuhod. At ang aking ina, Dolores, ay nakatanggap ng huling mensahe. Para mahanap ang ama na umalis at ang kapatid na babae na hiniwalayan niya noong bata pa siya. Isang paglalakbay hindi lamang sa lungsod, kundi sa kadiliman din sa kanyang laman at dugo. Mag-isang naglakad si Dolores sa isang desyerto na kalye sa ulan. Kumikislap ang mga streetlight. Hinawakan niya ang isang pirasong papel na may address. Walang nakakaalam ang paglalakbay na iyon ay magigising sa isang natutulog na demonyo. Walang makahuhula na ang hustisya, minsan, ay hindi nagmula sa mga korte. Ngunit mula sa mga kamay na minsang nanalangin, ngunit hindi na dininig. Nakatayo si Dolores sa harap ng isang lumang bahay sa Quezon City. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok sa pinto, nanginginig ang kanyang kamay. Isang parang bata na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit walang nakarinig nito. At Dolores, tulungan mo ako, Sister Dolores, save me. Kapatid ng mambabarang may mga bagay na hindi mo pinipili, ngunit hindi mo matatakasan. Tinawag nila ang aking ina na mambabarang, ang nagmumura sa mga insekto sa kadiliman. Ngunit bago siya naging bangungot ng isang buong pamilya, isa lamang siyang bata na naniniwala sa kabutihan. Ang kanyang pangalan ay Dolores. At ito ang simula ng isang trahedya sa hugis ng isang broken family. Pambata. Bayan ng Baguio, 1,980. Umuulan. Isang 6 na taong gulang na batang babae, Dolores, ay naglalaro kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Aurora sa harap ng balkonahe ng isang lumang kahoy na bahay. Naririnig ang tawanan ng mga bata, ngunit sa di kalayuan ay tunog ng matinding pagtatalo ng kanyang mga magulang. Hinila ni Dolores ang kamay ng kanyang kapatid, nagtago sa likod ng bush ng saging, at napabuntong hininga.
galit na boses ni Adonis, "Ama, ayoko na. Hindi ko kayang mabuhay kasama ang isang mambabarang." Ang ina, Demetria, ay tahimik. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang garapon na puno ng mga buhay na alupihan. Slow motion scene. Ang huling tingin sa pagitan ng dalawang bata kapag sila ay naghiwalay. Si Aurora ay umiiyak, nadadala. Nakatayo si Dolores, dilat ang mga mata, walang masabi. Off-cam, nagsalaysay. Mula sa sandaling yun, naniniwala ako na ang aking ina ay isang demonyo. At ako, anak ng Diablo. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang pamumuhay kasama ang kadiliman, ngunit ang pamumuhay sa takot na maging ito. Dolores at 16 na nagsusunog ng lumang libro na may kakaibang simbolo sa harap ng bahay. Lola Demetria steps out, sternly, "Bakit mo sinusunog ang pamana mo?" "Dolores, ayoko. Hindi ako magiging ikaw. Hindi ako magiging halimaw." Lola Demetria smirks. "Kung ayaw mong maging mambabarang, bakit ka pa rin nananaginip ng dugo?" Nanginginig ang mga kamay ni Dolores, ngunit hindi siya sumasagot. Bumaba ang tingin niya sa kanyang mga kamay, mga kagat ng insekto na lumilitaw mula sa kung saan. Off-cam, nagsasabi, "Sinubukan kong mamuhay tulad ng isang normal na tao. Pero kahit saan ako magpunta, tinitignan ako ng may pagkiling. Anak ng mambabarang. Devil in human form." Naniniwala ako noon na makakatakas ako kung malakas ako para kalimutan kung saan ako nanggaling. Pero nagkamali ako. Yan nasumpad ni walang pangalan. Si Dolores ay nakaupong mag-isa sa dilim, ang silid ay nakasindi lamang ng isang kumikislap na kandila. Binuksan niya ang isang lumang notebook ng kanyang lola, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, isang diagram ng ritual sa pagsil ng mga insekto. Gumapang ang isang scorpion mula sa siwang ng pinto, dudurugin na sana ito ni Dolores hanggang sa mamatay, ngunit tumigil. Tiningnan niya ito pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ang glass jar sa tabi nito, ibinaba ito sa loob. Napaluha si Dolores. Ang imahe ng kanyang pag-iyak at pagkuyom ng kanyang mga kamao, parehong natatakot at sama ng loob. Off-cam ay nagsabi, "Hindi ko alam kung dugo ang makapagpapasya ng kapalaran. Ngunit alam kong malinaw ang pagtanggi sa nakaraan ay hindi ito nawawala. Maghihintay ito. Hanggang sa araw na humina ka at nakahanap na ito ng daan pabalik." Isang lumang sulat. Binasa muli ni Dolores ang isang dilaw na liham sa sulat kamay ng kanyang lola. "Kung sakaling mawala ako, hanapin mo ang kapatid mo. Dugo ninyo ang tanging panlaban sa sumpang isinumpa sa angkan natin." Tinitignan niya ang lumang larawan ng pamilya. Si Aurora pa rin ang maliit na batang babae na may malalaking mata at magiliw na ngiti. Bumulong si Dolores, "Aurora, buhay ka pa ba?" Ini-impact ni Dolores ang kanyang mga bag, kinuha ang piraso ng papel na may address, at nagsimulang maglakbay sa buong lungsod at sa pamamagitan ng kapalaran ng dugo.
Sabi ng nanay ko ang dugo ay tanikala. Ngunit naniwala ako kung sapat na ang layo, sapat na ang haba, ang mga tanikala na iyon ay kalawang at mahuhulog. Nabuhay ako ng higit sa 10 taon na parang walang tao sa kabilang panig ng nakamamatay na puso. Hanggang sa araw na namatay siya. At nag-iwan ng mensahe. Hanapin mo ang tatay mo. At ang kapatid mo. Bago pa huli ang lahat. Tumayo si Dolores sa harap ng altar ng kanyang lola, si Demetria, na may usok ng insenso na umaanod. Kinuha niya ang isang maliit na kwaderno. Nasa loob nito ang mga larawan ng kanyang ama, Yena Adonis, at ng kanyang nakababatang kapatid na si Aurora noong mga bata pa. Isang lumang papel na may address sa Quezon City, kung saan sinabi ng kanyang lola na nakatira ang kanyang ama. Inimpake ni Dolores ang kanyang maleta. Isang lumang marka ng kagat, tuyo, ngunit nabugbog ay makikita sa kanyang manggas. Dumaan ang bus sa gabi. Niyakap ni Dolores ang kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay balisang nakatingin sa maulap na bintana. Dumating siya sa Maynila sa kalagitnaan ng gabi, walang smartphone, walang yes, na may lamang putik na papel. Nagtanong si Dolores ng direksyon, ngunit naligaw siya sa masikip na palengke. Walang nakakaalam kung sino si Adonis. Palagi siyang natutulog sa waiting room, sa sulok ng palengke, sa gasolinahan, sa gitna ng tunog ng busina ng sasakyan at malamig na ambon. Isang maulan na gabi, nanginginig siyang nakaupo sa ilalim ng balkonahe. Binuksan ang kanyang pitaka. 37 piso na lang ang natitira. Naisipan kong bumalik. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang mga mata ng aking kapatid na babae sa larawan. At ang boses ng aking lola bumubulong sa aking panaginip. Huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Sa wakas, nakahanap si Dolores ng isang maliit na boarding house sa isang mahirap na lugar sa Quezon City. Nanginginig siyang nakatayo sa harap ng lumang pinto, hawak-hawak ang lumang larawan. Bumukas ang pinto. Kakaibang tumingin sa kanya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Ginoong Adonis, payat, nakasuot ng sando sa trabaho. Bulong ni Dolores, "Ako si Dolores, anak ni Demetria ni." Namumula ang mga mata ni Ginoong Adonis. Nanginginig siya habang inaabot siya para yakapin siya. "Anak, patawad, patawad." Off-cam. Akala ko itataboy mo ako. Pero umiiyak siya na parang bata. Para bang natagpuan na lamang ng kanyang kaluluwa ang isang nawawalang piraso. Nagbuhos ng kape si Adonis at sinabi, si Aurora ay 17 taong gulang lamang, buntis, nakatira kasama ang kanyang kasintahan na nagngangalang Teron. Bibisitahin sana siya ni Dolores nang magulat siya nang malaman niyang dinala si Aurora sa ospital, manganganak na. Sumugod ang mag-ama, ngunit hindi pinapasok dahil huli na. Ang nurse said, "Kakapanak lang po pero critical ang lagay niya." Tahimik na nakatayo sina Dolores at Adonis sa tabi ng higaan ng ospital kung saan naghihinalo si Aurora, nakapanganakan pa lang ng isang anak na babae, si Tyra.
Mahinang iminulat ni Aurora ang kanyang mga mata. Nakita si Dolores at bumulong, "Ate." Ngumiti siya, inabot ang kamay ng kapatid niya. Umaagos pa rin ang dugo mula sa hindi natahi niyang pulso. Huling hininga ni Aurora sa mga bisig ni Dolores. Tahimik na lumipad ang isang itim na gamo-gamo na kasing laki ng kamay at dumapo sa labi ni Aurora. Napaluha si Dolores. Bumulong siya, "Tinawag kita at huli kayo. Akala ko noon nagkataon lang ang mga insektong gumagapang sa mga bangkay. Ngunit hindi sa araw na yon. Hindi sa araw na yon." Hinawakan ni Dolores ang sanggol, si Tyra, sa unang pagkakataon. Umaagos pa rin ang dugo ng kanyang kapatid sa kanyang mga kamay. Tumingala siya sa kisem. Ang mga ilaw ng ospital ay kumikislap. Sa sulok ng kisam, isang maliit na alupihan ang gumapang ng tahimik pagkatapos ay nawala. Dolores' voice whispered, "Kung hindi ko mailigtas siya, ililigtas ko ang anak niya. Kung hindi mo maililigtas si Aurora, ililigtas ko ang iyong anak na babae." Ang libing ni Aurora. Tumayo si Dolores sa harap ng kabaong. Muling lumitaw ang mga insekto. Si Dolores ay nagsimulang makarinig ng mga bulong sa gabi. Tinawag ng kanyang kapatid na babae ang kanyang pangalan. Ang kamatayan ay laging nag-iwan ng mga katanungan. Ngunit ang pagkamatay ni Aurora, ang aking kapatid na babae, ay nag-iwan ng mga puwang. Ang bawat tao ay nagsasabi ng isang kwento. At lahat sila ay umiiwas sa katotohanan. Pumunta si Dolores sa grocery store kung saan namimili ang kanyang kapatid. Ang may-ari, si Aling Magda, isang nasa katanghaliang gulang na babae, ay unang inilaan, ngunit nang malaman na si Dolores ay kapatid ni Aurora, marahan niyang ibinahagi. Madalas siyang namumugto sa mata. Laging nagmamadali. Minsan may sugat sa braso. Pero sabi niya kinamot lang daw. Madalas namamaga ang mata at gasgas ni Aurora. Pero lagi niyang sinasabi na galing ito sa pagkamot. Dolores clenched her fists, her lips trembling, and asked, "Bakit hindi kayo nagsumbong?" Napabuntong hininga si Aling Magda. "Kahit magsumbong kami, iyak lang yan sa barangay, uwi rin. Asawa niya yun." Nakilala ni Dolores ang isang matandang kaibigan ni Aurora, si Maris, na ngayon ay isang empleyado ng internet cafe. Sabi ni Maris, nagsiselo si Tyrone, nagkontrol ng phone, nilock si Aurora sa kwarto tuwing nagsiselos. Noong buntis si Aurora, hinaharas pa rin siya ng mga kaibigan ni Tyrone, lalo na ang tatlo tao, sina Jode, si E at Bachoy. Maris umiiyak. May gabi raw lasing lahat. Aurora ayaw uminom. Pero may ginawa sila. Sinubukang hawakan siya. Hindi siya sumigaw dahil si Tyrone stood and watched. At love. Nakatayo doon si Dolores, natulala. Hindi bumagsak ang luha. Tanging tunog ng mga insektong umuungol sa kanyang ulo. Bumalik si Dolores sa inuupahang silid kung saan nakatira noon si Aurora. Hinalungkat niya ang tambak ng mga lumang gamit,
nakita niya ang isang student notebook. Ang mga unang pahina ay mga pagsasanay. Ngunit nang maglaon, ang pagsulat ay nagsulat. Hindi ako masamang asawa. Pero bakit parang wala akong halaga? Ayaw ko nang magising. Kung may kapangyarihan ako tulad ni ate, sana gamitin ko rin para mawala lahat ng ito. Niyakap ni Dolores ang notebook, bumagsak sa sahig. Ang ilaw sa kisam ay kumikislap, gumawa ng isang paghiging tunog. Off-cam. Akala ko noon basta lumayo ako sa black magic, hindi ako magiging katulad ng lola ko. Ngunit noong tumalikod ako na dahan-dahang pinapatay ang kapatid ko, araw-araw. Pumunta si Dolores sa lokal na istasyon ng pulisya. Sinusubukang hanapin ang mga record ng karahasan sa tahanan ni Aurora. Binuksan ng pulis ang notebook, nagkibit balikat. Walang record. Wala namang reklamo eh. Dolores was furious, wala. Kahit isa. Lahat kayo walang narinig, walang nakita. The policeman, marami pong ganyang kaso. At asawa niya po yun. Dahan-dahang nag-zoom in ang kamera sa mukha ni Dolores. Kalahati sa anino, kalahati ay puno ng puot. Paghatag pala si kanyang bina. Dumating si Dolores sa bahay ng ina ni Tyrone, kung saan pinalaki si Tyra. Malamig na bati sa kanya ng biyenan. Sinubukan ni Dolores na makita ang kanyang apo. Tyrone's mother, nagpapakamatay na nga anak ko, pati apo kukunin mo pa. Anong karapatan mo? Dolores, ako ang ate ng ina ng bata. Ako ang tanging dugo niya na natitira. Kumatok ang pinto sa mukha ni Dolores. Ngunit habang siya ay tumalikod, isang alupihan ang gumagapang mula sa isang siwang sa dingding sa paanan mismo ng kanyang biyenan. Off-cam. Naniniwala ako noon na ang mundo ay patas. Ngunit ang aking kapatid na babae ay isang buhay at patay testamento sa kabaligtaran. At kung hindi mapoprotektahan ng batas ang aking dugo, pagkatapos ang dugo ay hihingi ng dugo. Bumalik si Dolores sa lumang bahay ng kanyang lola. Sindihan ng itim na kandila, ikalat ang pulang string, buksan muli ang lumang libro. Isang garapon ng mga insekto ang inilagay sa harap niya. Napapikit si Dolores, bumulong. Sa pangalan ng dugo. Sa pangalan ng kirot. Sa pangalan ng sumpa. Ibabalik ko lahat ng ipinagkait sa kapatid ko. Ang labanan sa pagitan ng black magic at hustisya. Sinimulan ni Dolores ang kanyang unang ritual at ang sistema ng katarungan ay kailangang harapin ang kapangyarihan na minsang nakalimutan na nito. Ang sabi ng nanay ko noon, kung pipiliin mong lumakad sa kadiliman, huwag kang umasa na hahanapin mo ang daan pabalik. Hindi na ako natatakot. Dahil hindi na iligtas ng liwanag si Aurora. Ngayon ay ang kadiliman na ang magsalita. Bumalik si Dolores sa bahay ni Demetria na inabandona mula noong libing. Nilinis niya ang alikabok, natagpuan ang mga bagay na ritual, mga itim na kandila, mga banga ng alupihan, mga banga ng pulot, angti aklat ng sumpa, isang sinaunang aklat na sulat kamay sa Latin na may halong sinaunang Tagalog.
Si Dolores ay naglatag ng pulang tela sa hugis ng sapot ng gagamba. Nagsindi ng 7 kandila sa paligid ng silid. Bawat isa ay kumakatawan sa isang may utang sa dugo. Sa labas, nagsimulang dumagundong ang kulog. Ang orasan ay 2 oras 57 minuto diyan. Unang pinangalanan ni Dolores ang kanyang sarili, Jode, isa sa 3 lalaking nangharas kay Aurora. Isinulat niya ang pangalan sa dugo sa isang dahon ng saging, itinupi ito sa isang anting-anting, pinalamanan ito sa bibig ng isang buhay na dumbbittle, at inilagay ito sa isang selyadong garapon. Dolores Chance, sa ilalim ng buwan, sa ngalan ng sugat ang katawan mo ay luluhod sa lakas ng hinagpis. Tulog na si Jode. Nagising siya na sumisigaw, hawak ang kanyang ulo, habang nararamdaman niya ang libo-libong insekto na gumagapang sa kanyang balat. Ang footage ay biglang naputol, ang mga hiyawan lamang ang nawawala, na parang nilamon sa lupa. Akala ko matatakot ako. Pero hindi. Pakiramdam ko gumaan ang pakiramdam ko. Ipinagpatuloy ni Dolores ang ritual sa 3 magkakasunod na gabi, bawat oras sa eksaktong 3 oras 10, ang oras kung kailan ang mambabarang ang pinakamakapangyarihan. Si Cie, ang pangalawa, ay tinamaan ng Tikamandad spell, kamatayan sa pagkasakal. Si Batchoy, ang pinakamalaki, ay tinatamaan ng spell na laylayan ng insekto, mga sugat sa buong katawan, ang kanyang laman ay nagwawala na parang kinakain ng mga insekto mula sa loob. Nagsisindi ng kandila si Dolores sa dilim. Sa tuwing ang biktima ay nasa sakit, ang mga surot sa garapon ay nagpapakpak ng kanilang mga pakpak, at ang dugo ay dumadaloy pabalik mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga labi. Natuklasan ng pamilya Tyrone ang kakaibang pagkamatay ng kanilang kaibigan, at nag-imbita ng isang sikat na albularyo, exorcist, sa kanilang tahanan. Gumagamit ang albularyo ng tawas, buntot page, tuyong buntot ng stingray, at umaawit ng orasyon pangkalas para alisin ang spell. Alam ni Dolores at nagpa siya na harapin ito upang subukan ang mga limitasyon ng kanyang mahika. 3 oras diyan, 2 ritual ang nagaganap ng magkasabay sa magkabilang dulo ng lungsod. Si Dolores ay nakaupo sa bilog ng dugo, umaawit ng sumpa. Itinutusok ng albularyo ang tawa sa apoy, tili ng surot ni Dolores, sumabog ang banga. Sigaw ni Dolores. Umaagos ang dugo sa tenga at ilong niya. Sinusubukan niyang manatiling kalmado. Nagkalat ang mga insekto sa paligid niya. Off-cam. Nakalimutan ko na may kapalit ang paghihiganti. At ang binayaran ko ay ang sarili kong katawan. Biglang nahulog si Dolores sa paralysis. Dilat ang mga mata, hindi makagalaw. Hindi nakikitang mga lubid ang nakabalot sa kanyang mga paa. Sumulpot si Mark, umagos ang dugo na parang sinakal talaga. Sumigaw siya ng malakas sa kanyang ulo, ngunit walang nakarinig sa kanya. Sa sulok ng silid, nakatayo ang isang nakahood na figura na nanonood, isang figura na katulad ni Aurora, ngunit may blankong mukha. A whisper echoed in her head, ibalik mo ang kapangyarihan. Hindi ito ang daan. Nagising si Dolores, gutay-gutay ang katawan, may pahid ng dugo sa sahig. Ang banga ng mga insekto ay patay na. Kinaladkad niya ang sarili sa mesa,
nanginginig na kumuha ng isang bote ng tubig at ininom iyon ng may sakal na boses. Ang kanyang mukha ay malinaw na nagpapakita ng mga sugat, ang resulta ng hindi banal na ritual. Off-cam. Naghiganti ako ngunit ang kapalit ay sinira ko ang aking kaluluwa. Sa tuwing binibigkas ko ang spell, nakikita ko ang mga mata ng aking kapatid na babae kumukupas. At hindi ako sigurado kung sino pa ang maililigtas ko. Tiningnan ni Dolores ang listahan. May isang apelyido, Tyrone. Sinulat niya ang kanyang pangalan gamit ang isang kutsilyo, pinutol ang kanyang daliri, tumutulo ang dugo sa lumang papel. Ngunit nang simulan niya ang ritual, nag-alinlangan siya. Bumukas ang pinto, isang itim na gamo-gamo na kasing laki ng kamay ang lumipad. Kung ito ang huli, ihatid mo siya ng buo. Kung ito na ang wakas, ilayo mo siya ng tuluyan. Inihanda ni Dolores ang pinakadakilang ritual ng kanyang buhay. Isang ritual hindi lamang para parusahan si Tyrone, kundi para harapin din ang linya sa pagitan ng hustisya at impyerno. Naniniwala ako noon na kung ang mabubuting tao ay hindi pinoprotektahan ng katarungan, dapat manindigan ang mga tulad ko, mga taong nasa kadiliman. Ngunit kapag ginawa mo ang iyong sarili ng hustisya, ikaw din ang magiging hatol. Nakatayo si Dolores sa gitna ng bilog ng mga itim na kandila. Sa harap niya, isang bigas at effigy ng dugo, pinangalan ng Tyrone. Siya ay sumigaw sa isang may sakal na boses. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng luha, bumalik sa pinanggalingan. Lahat ng sakit, lahat ng luha, bumalik sa pinanggalingan. Walang kulob, walang anino, tahimik lang na hangin. Ang effigy ay nasunog ng walang apoy. Biglang si Dolores ay bumagsak. Mula sa tenga, bibig, mata, dumaloy ang dugo. Masasamang balita, paghulog ng pamilya. Nagmamaneho si Tyrone nang mawalan siya ng kontrol at bumangga sa isang malaking puno. Punit-punit ang katawan niya. Ang kanyang pamilya, na tinanggihan ang lahat ng mga paratang, ay nagkawatak-watak. Ang kanyang ina ay umiyak, ngunit walang sinuman ang nangahas na panatilihin si Tyra. Dumating sila sa Dolores, hawak ang sanggol sa nanginginig na mga kamay. Kunin mo na siya. Patawarin mo kami. Hinawakan ni Dolores si Tyra, ngunit walang laman ang kanyang mga mata. Pumasok siya sa ancestral home, ang bahay na pag-aari ni Demetria, pagkatapos ay Aurora, na ngayon ay puno ng mga tunog ng mga bata na umiiyak, tumatawa. Sa gabi, nakaupo si Dolores sa harap ng salamin, tinitingnan ang sarili. Ang kanyang refleksyon ay hindi katulad niya. Madilim na itim na mga mata, maputlang mukha, mga insektong dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga balikat. Bumulong siya. Nanalo ako. Pero sino ako? Akala ko noon ang paghihiganti ay magpapatahimik sa akin. Ngunit bawat taong pinarusahan ko nag-iwan ng bahagi ng aking kaluluwa na nasira. Nagpapahinga na si ate. Ngunit ako kailangan kong mabuhay. Pinaliguan ni Dolores si Tyra, pinatuyo ang kanyang buhok, at binulungan ang mga sinaunang Tagalog na lullabies.
Sa loob ng bahay, may mga larawan ni Aurora, Adonis, Demetria. Ngumiti si Tyra. Ngumiti pabalik si Dolores, isang bihirang, nakakaiyak na ngiti. Hindi kita maprotektahan at ang iyong ina. Pero poprotektahan kita. Nagtanim si Dolores ng mga puno sa paligid ng bahay, nilinis ang kanyang mga libro, at ikinulong ang kanyang mga mahiwagang bagay sa isang dibdib. Sumulat siya sa isang journal, mahina ang boses. Hindi ko na tinatawag ang sarili ko na mambabarang. Hindi na ako nagdadasal sa mga Diyos o dugo. Tagapangako lang ako. Naglalaro si Baby Tara sa sahig. Napangiti siya. Ngunit sa pagtalikod niya, isang itim na gamugamo ang lumipad ng tahimik sa lens. Siguro na isara ko na ang pinto ng kadiliman. Pero sarado ba talaga? O naghihintay lang para sa susunod na henerasyon na buksan itong muli? Kapatid ng mambabarang, isang kwentong hindi pa tapos. Ang magkapatid na mambabarang, isang kwento hindi pa tapos.